Pinag-iisipang mabuti yun ni Brittany buong biyahe nila pabalik ng bansa. Tama ang hipag niya. Kung hindi niya tututuruan ng malalang leksyon, di siya magbabago gaya ng dati niyang among si Renz. Gusto niyang iparanas dito maging aso na buntot ng buntot sa kanilang mag-ina. Gusto niyang malaman ang pagpapahalaga nito sa kanila. Ngayong pipiliin niyang makipaghiwalay sa tulong ng magulang nila. Makikipaghiwalay lang naman siya. Niya to tatanggalan ng karapatan sa anak nilang si Noah sa kabila ng ginawa nitong pagkonsente sa babaeng nais ipahamak ng kanilang anak. Bago makalabas ng airport, naging buo na ang desisyon ni Brittany na walang sino mang makakabali pa doon. Ayos ka na? Si Althea na hinapit pa ang hipag sa bewang upang sabay silang maglakad papalabas. Maraming salamat, Althea. Pabirong ginulo ni Althea ang buhok ni Brittany na mahinang natawa sa pagiging kengkoy nito. Turuan natin ang leksyon ng kapatid kong yun. Huwag ka magpapatalo sa kanya. Kung mahal ka nun, mapapasunod mo yun sa lahat ng gusto mo. Manindigan ka sa desisyon mo. Iba ang magiging saya ng puso mo kung alam mo ano talagang halaga ng isang tao. Anito pang nilingon ang mga magulang na nasa unahan nila naglalakad. Huwag kang matakot kahit takutin ka ni Kenji. Nasa likod mo kami. Tandaan mo sa inyong dalawa, ikaw ang kakampihan ko at ni na mommy at daddy. Laban lang, okay? Marahang tumango si Brittany. Kung may maganda mang nangyari sa buhay niya, masasabi niyang magkaroon ng hipag na kagaya ni Althea at mga biyanan na kagaya ngayon. Sa mansyon ng mga Baruel sila tumuloy. Tamang hipag niya. Naroon nga si Noah, si Andrea, matamang naghihintay dito sa kanila. Mommy! Takbo ni Noah nang mamataan siyang papalapit na sa banda nila. My mommy! Karga ni Manang Elsa si Andrea. Walang patid ang patak ng luha na matanda na sobrang nag-aalala na sa among babae. Nakarating din kasi sa kanila ang nangyari sa France. Buong akala niya mabubulok to doon at di na nila muli pang makikita. Tahimik ding umaagos ang luha ni Brittany pagkakayakap sa anak. Noon niya napagtanto na dapat di niya naisip gumawa na ikapapahamak dahil paniguradong masasaktan si Noah. Kagaya na lang ngayon na naghihintay pala to na umuwi siya. Paano kung hindi kagaya ng hipag at biyanan niya ang pamilya na naging asawa niya na ibinigay sa kanya? Tapos na. Kumain muna tayo para makapagpahinga. Bukas na bukas din marami tayong pag-uusapan. Sambit ng padre de Mamina ng mga Baruel na nakatingin na kay Brittany. Pakarga nga ng isa sa mga apo namin. Kuha nito kay Noah na di naman tinanggihan ang imbitasyon ng kanyang lolo at ngumiti pa. Feel at home, iha. Isipin mo mula ngayon tahanan nyo na rin to. Giit naman ang ginang. Nagpaalam si Althea ang uuwi na muna. Miss na rin daw ang kanyang mga anak. Matapos magpaalam to kay Brittany na tanaw pa ng babae ang ginawa ditong pagsundo ng kanyang dating amo na si Renz. At kapag daka hinawakan na sa bewang ang asawa upang igiya na papasok sa nakabukas itong kotse. Tara na sa loob, iha. Sambit ng ginang na hinawakan na sa braso si Brittany para akayin na papasok. Sa unang gabi ni na Brittany sa mansyon ng mga Baruel, hindi siya makatulog ng maayos. Iniisip niya kasi, kamusta na kaya si Kenji? Malalim ang saksak niya rito, kaya panigurado nasa ospital pa rin to. Nagtataka siya bakit dito pinuntahan ng kanyang mga magulang sa kabila ng balitang yon. Siya pa talaga ang dahilan kung bakit humantong iyon sa sitwasyong to? Isa pa, hindi nakatakas sa kanya ang pagbaba ng value ng shares ng kanilang negosyo. Malulugi ang negosyo ng asawa niya, oras na magtuloy-tuloy ito at walang gawing paraan mula dito si Kenji. Ano ba ang ginagawa ni Caroline? Bakit hinahayaan niya? Sekretary siya kaya dapat marami siyang alam. Marami siyang method kung sakaling walang magawa ang kanyang amo. Ang hina niyang nilalang. Di siya makatulog kahit pagod at pwet sa biyahe, pabiling-biling siya sa higaan. Tulog na ang dalawang batang kasama niya sa silid. Galit siya rito kaya naman dapat nagsasaya siya ngayon dahil sa mga nangyayari sa asawa. Pero inaalala pa rin niya ito. Marahil dahil guilty siya sa ginawa niya. Nadala lang din siya ng labis sa galit. May iba namang paraan. Pero pinagtangka niya itong utasin. Deserve niya yon, Brittany. Di mo kailangan makaramdam ng awa sa kanya. Deserve niya ang lahat. Tahimik sa biyahe si Kenji. Pinayagan siyang makalabas ng doktor matapos makapagpahinga na ilang araw. Ngunit kailangan niya pang bumalik ng ospital na nasa plano niyang hindi na. Kailangan niya pang makipagmatigasan na kailangan niyang punta ng asawa sa detention center.
Di niya lubos maisip ano nang nangyari kay Britney doon. Baka napahamak na to. Nang tanungin naman niya ang kanyang sekretareng kasama, wala raw siyang alam. Wala siyang balita dahil busy to sa kanya. Wala ka talagang kwenta. Sa ilang araw na wala akong mali at natutulog, di mo man lang kinumusta? Di mo man lang siya pinuntahan? Sana man lang dinalaw mo siya doon at tiningnan ang kalagayan. Ano ka ba naman, Caroline? Maktol ni Kenji na stress na sa sekretary niya ngayon. Mr. Baruel, hindi kita po pwedeng iwan. Dahil ilang beses kayong pinunta ni Miss Mercado sa ospital. Sa tingin niyo kung wala kayong bantay, di kayo mapapahamak sa mga kamay niya? Totoo yon. Ilang beses na matapang sumugod si Monica sa kanyang silid na kung wala ang sekretary malamang kung ano na ang nangyari. Gusto siya na tungkunin at dalhin sa kanyang villa. Doon na raw ito magpagaling at aalagaan niya. Bagay na hindi naman pwede nang dahil sa natamo niyang sugat. Sinabihan na po kita noon, Mr. Baruel. Kunan mo siya ng caregiver, hindi kayo nakinig. Tingnan ninyo ang nangyari. Pinalala niyo ang sitwasyon. Dinamay niyong lahat. Ginulong lalo ang pamilya mo. Siguro kung caregiver nag-alaga sa kanya, matagal na siyang namahinga. Di na siya nabigyan pa ng pagkakataon na muling makabawi ng lakas at muling makapagkasik ng lagim, lalo na sa pamilya mo, sir. Pinalampas lamang yun ni Kenji sa kabilang tenga. Tama ang sekretary niya at aminado naman siya. Kung di niya pinairal ang awat pumunta ng France habang nasa ospital ang asawa, wala sanang gulo ngayon sa kanyang pamilya. Ilang beses niyang tinanong ang sekretary kung totoo, di na to makikialam sa kanya kung gantong walang paramdam. Malamang iniisip ng pamilya niya, kaya niyang solusyonan ng lahat. Binati siya agad ng mga kapitbahay at bantay ng detention. Pagpasok sa loob matapos sabihin ng tunay na pakay kung bakit siya naroon ngayon. Mrs. Britney Joanna Baruel? Tanong ng officer matapos banggitin niya ang pangalan ng asawa. Yeah, she's not here anymore. She's been released a few days ago, Mr. Baruel. Days ago? Tumango ang kausap niya. Nagtataka na hindi ito alam ng kanyang asawa. How did she get out? I'm confused. The case is supposed to be not like this. 3 people came here. One was their accompanied lawyer. We really don't know what else happened. She also got out the day they arrived. They said they were Mrs. Baruel's parents-in-law, your parents. Nang marinig yon, parang binalot ng kakaibang lamig ng hangin ang buong katawan ni Kenji. Pumunta dito ang mga magulang niya para palabasin lang ang kanyang asawa. Kung gano'n ang nangyari, sinumbong pa rin siya about him. Di man lang siya binisita knowing na nasa ospital siya at may malalang sugat. Nilingon niya na sa gilid niya si Caroline. Pumunta ba sila ng ospital? Hindi naman po, Mr. Baruel. Wala po sa yung bumibisita doon. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ibig sabihin, asawa lang niya talaga ang ipinunta nila. Alam nila na nakaratay siya sa kama tapos di man lamang sila sumilip sa kanya. Ganon ang nangyari? Sino pang anak nila? Si Britney o siya? Ang asawa pa talaga niya ang inunang asikasuhin doon? Thank you. Baling ni Kenji sa officer na kanyang kausap. Malalaki ang hakbang ng mga paa ni Kenji palabas ng detention center. Kung ang mga magulang niya yon malamang, alam na nila ang iba pang detalye mula sa kanyang asawa. Panigurado, masama siya sa paningin ng mga to at lalong pasasamain panigurado ng kanyang asawa. Sukdulan pa naman, ang galit nito sa kanya ngayon. Baka kung ano pang isiwalit nito, oras hindi siya agad makauwi doon. Caroline, mag-book ka ng private plane. Uuwi tayo ngayon din sa Pilipinas. Gulantang na napaigdad sa kinatatayuan niyang secretary. Di yun ang utos na inaasahan niya. Mr. Baruel, hindi pa kayo lubusang magaling. Ang sabi ko, mag-book ka ng private plane. Bingi ka ba? Napanganga na ilang segundo ang secretary sa ginawang malakas na pagsigaw ng kanyang amo. Right away, Mr. Baruel. Pero paano pong hospital? Ikaw ang bahala mag-isip ng paraan kung ano ang gagawin mo. Bagong hire ka ba? Gusto pa sana itanong ni Caroline ang tungkol kay Monica, ngunit pinagpaliban na lang niya muna. Bahala ng babae sa buhay niya. Kailangan niyang sundin ang kanyang amo. Di na rin muna binanggit ng secretary ang patuloy na pagsadsad ng value ng negosyo ni Kenji. Batid niya kasing yun ang least concern nito ng mga sandaling iyon. Saglit na bumalik si Caroline sa tirahan ng amo para kunin ang mga importanteng documents. Di nagtagal na kapag-book siya ng private plane pabalik ng bansa. Di hindi alintana ni Kenji na nakasuot pa siya noon ng hospital gown dahil nangako siya na babalik. Meron lang siyang coat na suot para di naman nakakayang itsura. Sa villa,
Utos ni Kenji sa driver na sumundo sa kanya sa airport. Alam niyang doon uuwi ang kanyang asawa dahil wala to ibang uuwian kundi ang bahay nila. Nasaan ang Madam Brittany ninyo? Nabulabog ang mga kasambahay na matamang naglilinis nang dumating doon si Kenji. Sabay-sabay silang lahat na napayoko. Wala silang alam kung kaya naman walang nagtangka sa kanilang magsalita. Wala po kaming alam, Mr. Barruel. Binasag ni Kenji ang anumang gamit na kanyang nahawakan dala ng kanyang matinding galit. Kumirot na naman ang sugat niya sa dibdib pero di niya yon pinag-ukulang pansin. Tanging hangad niya ay ang makita ngayon ng kanyang asawa. Hindi po pwedeng basta lang tong mawawala. Nasaan si Manang Elsa? Nasaan si Noah? Sumagot kayo? Hinihingal na napaupo na si Kenji sa sofa. Umalis po sila at ilang araw nang nakakalipas. Umigting pa doon ang panga ni Kenji. Nandilisik sa matinding galit ang kanyang mga mata. Di siya makapaniwala. Pinaglalaroan siya ng kung sino man ngayon. Sumilid sa kanyang isipan ng kapatid. Pinagpapawisan na malamig dahil sa matinding galit, kinuha ni Kenji ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan niyang denial ang numero ng kanyang kapatid. Nakailang ring ito bago sagutin. Where is my wife? Di pa man nagsasalita ang kapatid, yun na agad ang tanong niya rito. Pilit ikinalma ang tono. Dumilim pa ang mga mata niya na kung kaharap lang ang kapatid, baka nag-away na talaga sila nito. Bakit sa akin mo tinatanong? Hindi ba't kasama mo siya sa France? Odessa, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Sa tingin mo nakikipagbiroan ako, Kenji? Napaahon sa kanyang kinaupuan si Kenji. Muling ginulo ang buhok. Sobrang stress sa nangyayari. Sabihin mo na sa akin, wag mo akong pakialaman. Pinakialaman ba kita nung ikaw ang... Ano bang sinasabi mo nakikialam ako? Tinaasa na siya ng boses ni Althea na masama ang mood. Pinipilit kasi siya ng kanilang ama na may gawin sa pagpapalubog ng kumpanyang hawak ng talipandas na kapatid. Pinagtatalunan nila ngayon ni Renz dahil parehong hectic ang kanilang mga schedule. Kung naging mabuting asawa ka sa kanya, hindi ka makakarma ng ganyan. Ang lakas ng apog mong pumunta ng France habang asawa mo nangangapa sa dilim. I told you, pasalamat ka hindi ako. Ang dami mong sinasabi. Sabihin mo sa akin nasa na mag-ina ko, tapos. Bakit hindi mo hanapin? Bakit akong ginugulo mo? Pakialam ko sa buhay mo. Pagkasabi noon, pinatay na niya ang tawag. Ilang beses tinawagan ni Kenji si Althea, ngunit palagi nitong kinakancel ang tawag niya. Muling napaupo si Kenji, nangihina ang katawan. Nang tingnan niya ang bendang nakabalot sa kanyang sugat, nakita niyang may mansa ng dugo iyon. What the heck? This is bullshit. Gusto ko lang naman malaman nasa na mag-ina ko. Napangiwi na si Kenji nang maramdaman na naman ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Bago pa sumindi yon, dumating na si Caroline. Nang mawala ng ulirat si Kenji, tinakbo siya sa ospital. Tinawagan ni Caroline ang mga magulang ng kanyang amo upang ipaalam ang tunay na lagay ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Kenji. Nang pagdilat niya ng mga mata, mabungaran niya ang ama sa gilid ng kanyang kama. Sa itsura ng silid, alam niyang nasa loob siya ng kwarto ng ospital. May dextrose na naman kasi siya sa kamay. Nahigat niya ang hininga. Bahagyang nablangko ang kanyang isipan noon. Dad, hindi mo kailangan bumangon, Kenji. Malamig ang tono ng boses nito na inaasahan niya na. Di na pinilit pa ni Kenjing ibangon ang kanyang sarili. Nahihilo siya. Malabo rin ang paningin niya. Ang daddy lang niya ang naroon at wala ang kanyang ina, ngunit di niya na tinanong pa. Malamang ito lang talaga ang concern sa kalagayan niya ng mga sandaling yon. Nawala ang angas niya ng kaharap na ito. Pirmahan mo to. Abot niya ng papel na may kasamang ballpen. Para saan po yan? Di niya mabasa ang documents kung para saan dahil sa nanlalabo na rin ang kanyang mga mata. To sort some things na tinakasan mo? Napanganga si Kenji ng mga ilang segundo. Naisip na baka yung hospital bill niya sa France yon na hindi pa nasettle ng bobo niyang secretary. Gumaling lang talaga siya. Maghahanap siya ng bagong secretary. Di siya manghihinayang na mawala si Caroline dahil lately wala na rin naman tong pakinabang. Kamusta na ang pakiramdam? Tanong ng ama habang pinipirmahan ng lalaki ang papel. Nalingid sa kanyang kaalaman, divorce paper pala nilang mag-asawa. Magpagaling ka. Huwag mo munang alalahanin ng kumpanya. Siguraduhin mong magaling ka na kung lalabas ka ng ospital. Tinanggap ng ama ang papel na kanyang binigay. Tapos niya na yung pirmahan. Tumayo na ang ama. Aalis ka na, Dad? Marami pa akong aayusin at lilinisin gulo sa kumpanyang pinagkatiwala ko sa'yo.
Sinundan ni Kenji ng tingin ang likod ng ama. Binalot ng katahimikan ang buong silid. Wala siyang bantay? Nagpalingalinga siya. Hinanap nasa ng kanyang cellphone pero hindi makita. Napahawak siya sa kanyang noo nang maramdaman ang pananakit noon. Sumabay pa ang dibdib niya. Pinindot niya ang alarm nasa bandang uluhan ng kanyang kama. Maya-maya'y bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga nurse. Napaayos ng higa si Kenji. Nakatingin pa rin ang mata sa pinto. Di niya alam pero umaasa siyang papasok doon ng kanyang asawa para kamustahin man lamang siya. Ano pong problema, sir? Medyo masakit. Daing niyang hinawakan ng dibdib. Bibigyan ko po kayo ng painkiller. Nabugbog po kasi ang sugat ninyo. Bago lumabas ang nurse, nakuha pa ni Kenji na magtanong. Miss, wala ba ako ditong ibang kasama? I mean, bantay? Umiling ang nurse matapos mag-isip na ilang segundo. Wala po sir, binilin lang po kayo sa amin ng parents mo. Nanlumo na doon si Kenji, ibig sabihin, mag-isa lang talaga siya doon? Wala siyang kasama. Ganun ba? Nung dinala ako dito, wala ba akong cellphone na... Wala po sir. Kabilin-bilinan din po ng daddy ninyo, huwag kayong papahiramin. Kailangan nyo daw pong magpagaling muna. Yun daw po ang top priority. Huwag kayong mag-alala at VIP po ang floor. Napahinga lang ng malalim doon si Kenji. Wala na siyang magagawa kundi hintayin na gumaling siya. Malamang ginawa ng ama upang di siya mamroblema pag may nakitang balita. Umasang magpapakita ang kanya mag-ina upang dalawin siya sa silid ng ospital. Salamat. Sa mansyon ng mga Baruel, nakapag-adjust na si Brittany. Halos 1 linggo pa lamang siya doon. Aminin man niya o hindi, nagugustuhan niya na ang paunti-unting pananatili niya sa lugar. Malaya siya doon. Malaya rin si Noah maging si Andrea. Di nila tinuring na anak ng ibang tao. Walang Kenjing sumasaway at pumipigil na mag-explore silang mag-ina. Di rin siya palaging kinakabahan pa rito. Ayaw mo bang palta ng apelido ng bata? Minsay tanong ng ginang sa kanya habang nasa garden sila. Pinagmamastang habunin ni Noah ang mga munting paru-paro na dumadapo sa namumulaklak na magkabilang uri ng mga orchids. Ibig kong sabihin, ariin mong sa iyo ng anak? Umiling si Brittany at maliit na ngumiti. Nakaklose niya agad ang ginang at di sila tinuring na iba. Hindi na po kailangan. Pag-aaruga lang hanggang sa tuluyan siyang lumaki. Yun lamang ang pinirmahan ko sa aming kasunduan. Isa pa may pinamanang halaga ang mga magulang niya bago siya umalis. Kung babaguhin ko ang pangalan niya, paano niyo po yun makukuha? Hindi ko rin po ililihim kung sino siya. Sa bagay, pero itong tatandaan mo, iha. Hindi mo siya mapapalaki ng maayos, maaari siyang magtanim ng sama ng loob. Pag nasa hustong edad na siya, yun ang ingatan mo. Sa bagay, nakikita ko naman magiging mabuting ina ka sa kanya kahit na hindi kita paulit-ulit palalahanan pa. Mula nang dumating sila sa mansyon, di nila napag-usapan ang tungkol sa nangyari sa France. Yung tipong parang di nangyari ang bagay na yon. Hindi siya tinanong ng mga to bakit sinaksak ang kanilang anak. Dapat magalit sila sa kanya dahil muntik niyang mapatay ang asawa. Iba sila. Maging si Althea, hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya na nangangakong isasama doon ng mga anak ng weekend para may makalaro o mano si Noah. Nang dahil doon napamahal sa kanila si Brittany. Sayang lang at kailangan nilang humantong sa ganon ng asawa. Gusto niya pa naman ang mga biyanan. Ganon talaga, natauhan na siya at kailangan niyang gawin anuman ang kanyang gusto. Maaari kang tumira dito hanggang kailan niya gusto. Ano bang una mong gustong gawin? Tanong niyo na mag-asawa kinabukasan matapos sila makabalik galing ng France. Nag-uusap sila ng masinsinan. Gusto ko pong i-divorce ang anak ninyo at maging malaya sa kanya. Laglag ang mga mata sa kandungan na sagot ni Brittany. Di niya alam kung papagalitan siya ng mga to o ano, pero yun talaga ang nais niya. Okay, ano pa iha? Napangat ang mukha ni Brittany. Di sila nagalit? Walang anumang reaksyon? Itutuloy ko ang pag-aaral ko ng fine arts. Gusto ko maging ganap na pintor. Naniniwala kami dyan na may future ka, kaya wag mong bibitawan anuman na mangyari. Nakangiting sambit ng ginang na hindi niya maintindihan. Hindi ba't ikaw ang gumawa niyan? Ikaw ang nagpinta? Sinundan ng tingin ni Brittany ang di niya napansing painting ng mga alon na nakasabit sa likuran niya. Natatandaan niya ang larawang yon. Ginawa niya yun nung nasa Alfonso pa siya at nakakulong. Namasa ng gilid ng mata ni Brittany. Isa yon sa pinakamamahal niyang obra na pilit kinuha sa kanya ni Kenji. Nung tanungin niya kung saan niya dinala, ang sagot nito, pinagkakitaan niya umano iyon. Paano po napunta sa inyo yan?
regalo ni Kenji ng birthday ng daddy ninyo. Ano ang mangyayari ngayong malayo na si Britney sa kasal nila ni Kenji? Ano ang gagawin ni Kenji kapag nalaman na ang pinirmahan niyang papel ay divorce paper na nila ni Britney? Magkakaayos pa kaya ang dalawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.